sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Malakihan dagdag sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Mabigat na trapiko ngayong weekend, inaasahan sa bahagi ng North Luzon Expressway, bunsod ng idaraos na concert sa Philippine Arena. Pondo ng Department of Education sa ilang mga programa na ispadagdagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte inihain sa Korte Suprema. Labi ng Pinay OFW na hinihinalam pinatay sa Kuwait noong January 2, isa sa ilalim sa autopsy ayon sa National Bureau of Investigation. At DSWD handang magbigay ng psychosocial support sa batang nagtitinda ng sampagita na itinaboy ng isang guard sa labas ng mall. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 17, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Bad news sa mga motorista. Posibleng magpatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa inisyal na resulta ng 4 na araw na international oil price trading, posibleng umabot sa 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman ang maaaring maging dagdag sa presyo ng gasolina. At mahigit 2 pisong dagdag din sa presyo ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ay bunsod ng sanksyon na ipinataw ng US sa Russia. Sa Lunes, i-aanunsyo ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, January 21. Nagpatupad kanina ng provisionary service o limitadong biyahe ang LRT Line 2 matapos na magkaproblema ang catenary wire sa area ng Santolan. Ilang pasahero ang napilitang humanap ng alternatibong masasakyan lalo't nataon ang aberya kaninang rush hour. Mula sa Marikina City, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon kay JP Nunez live. JP, balik na ba sa full operation sa biyahe ng LRT2? Ella, matapos nga magka-aberya kaninang umaga, as of 8:52 a.m. kanina ay balik na rin naman sa full operation itong LRT2. Yung mga istasyon ng tren mula sa may Recto Station sa Maynila hanggang sa Antipolo ay masasakyan na ng mga pasahero. Bandang alas 6 nga kaninang umaga ay nagpatupad ng provisionary service ang LRT2. Nagka-aberya ang tren dahil sa nasirang catenary wire o yung mga kable na nagsusupply ng kuryente sa mga tren sa reversing track area nito sa Santolan. Pansamantalang nilimitahan ang operasyon kanina mula sa Recto Station sa Maynila hanggang sa Araneta Center Cubao Station lamang. Mula sa Anonas hanggang sa huling istasyon sa Antipolo ay sarado ang mga istasyon ng tren. Napilitan ng ilang mga pasahero kanina na lumipat na lang ng ibang mode of transportation gaya ng jeep, bus, taxi at mga motorcycle taxi. Tumagal din ng nasa 2 oras ang aberya sa LRT2 kanina. Ella, ayon sa LRT2, iimbestigahan pa nila kung ano yung naging dahilan kung bakit nasira yung catenary wire nga dito sa linya ng tren. At inaantabayanan lang din natin kung mapapaundakan pa tayo ng panayam para makakuha ng iba pang detalye kung ano naman yung gagawin ng LRT2 para maiwasan o hindi na maulit yung ganitong klase ng aberya na nagiging perwisyo nga dun sa ibang mga pasahero. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Marikina City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.
Nagpalabas ng abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway hinggil sa inaasahang mabigat na trapiko ngayong darating na weekend dahil sa idaraos na concert sa Philippine Arena. Ayon sa NLEX Management, asahan na ang mabigat na trapiko bukas at sa linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ang lahat ng mga manonood ng concert ay pinapayuhan na dumaan sa exit ng Ciudad de Victoria. Habang ang mga motorista na patungo ng Bukawi at Santa Maria ay inaabisuhan na dumaan sa Marilao, Bukawi at Tambubong. Magde-deploy naman ang NLEX ng karagdagang G-Traffic o karagdagang traffic personnel para magbigay ng assistance sa mga motorista. Irerekomenda na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang modified working hours na 7 a.m. to 4 p.m. sa mga national government agencies sa Metro Manila. Target ng MMDA na tapusin ang rekomendasyong bago dumating ang buwan ng Marso. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Bago ang buwan ng Marso, target ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mabuo ang rekomendasyon ng modified working hours sa mga national government agencies. Sa Marso ang petsa kung kailan sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng EDSA. Ang modified working hours na 7 a.m. to 4 p.m. ay layong ibsan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, naging epektibo ang ipinatupad na modified working hours na sinimulang ipatupad sa mga local government units sa Metro Manila. Dahil dito, irerekomenda na ng MMDA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-adapt ito ng mga national government agencies sa Metro Manila. Hihingi muna sila ng assessment sa karanasan ng mga LGU upang magkaroon ng mas detalyadong ulat sa modified working hour. Kung lahat po ng national government agencies ay mag-i-implement ng 7 to 4, doon po mararamdaman talaga yung magandang epekto nito. Nakita niyo yung datos, halos kalahating milyon po ang empleyado ng national government agencies dito sa Metro Manila. Batay sa datos ng MMDA, halos kalahating milyon ang mga empleyado ng mga national government agencies. 37.15% o 175,918 ang maiiwas sa peak hours sa mga empleyado na gumagamit ng sasakyan. Habang ang mga empleyado naman na sumasakay ng public transport na maiiwas sa rush hour ay nasa 47.20% o katumbas ng nasa 223,508 employees. Samantala, ang San Juan City naman at Pasay City na nagpatupad ng modified working hour, pabor na ituloy ang 7 a.m. to 4 p.m. na pasok ng mga empleyado. Pabor ako sa 7 to 4, lalo na't may mga eskwela rin na nagdudulot ng traffic sa San Juan, specifically Ortigas. So you have Xavier, you have Ica, you have Lasal Green Hills, which is Mandaluyong but bordering San Juan. So yung oras din ng pasok ng City Hall ay mas iwas ngayon dun sa pasok din ng mga eskwela. Sanay na ang mga empleyado na pumasok ng 7 to 4. At ganoon din, mas hindi nila na nai-hit yung rush hours or peak hours. Mas madali silang makauwi. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang igagawad ng Department of Transportation ang natitirang Civil Works contract packages para sa Metro Manila Subway Project sa kalagitnaan ng 2025. Sinabi ni DOTR Undersecretary Jeremy Regino na kasalukuyang higit 50% na ang progreso ng proyekto. Target ng DOTR na buksan ang bahagi ng subway mula Valenzuela hanggang Ortigas sa katapusan ng 2029 habang ang buong operasyon ay inaasahang magsisimula sa pagitan ng 2030 hanggang 2031.
Sinimulan nang dalhin sa warehouse ng Commission on Elections sa Laguna ang mga naimprentang balota na hindi na magagamit sa paparating na halalan kasunod ng inilabas na temporary restraining order pabor sa 5 kandidato na dinisqualify ng COMELEC. Sa oras na madala sa warehouse ay inaasahang sisirain na ng COMELEC ang nasabing mga balota. Para sa ibang detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, paanong pagsira ang gagawin sa mga balota na yan at pwede pa ba itong i-recycle? Magandang umaga, Ella. Ang sinabi dito ng Commission on Elections, hindi na raw shredding ang gagawin. Ang gagawin ay tutunawin daw. Isang melting process ang gagawin dito sa mga waste ballots na ito pagka nadala na dyan lahat sa Laguna. At sa ngayon, Ella, nandito nga tayo sa National Printing Office kung saan itong truck ngayon ay handa ng aalis mula rito sa NPO papunta dyan sa warehouse ng Commission on Elections o COMELEC sa Laguna kung saan laman ito, Ella, ang nasa 3 paleta ng mga waste ballots na may bigat na 3 tons o 3,000 kilo. Tinatayang mahigit na 200,000 itong mga balota na ito, Ella. Ito ay initial pa lamang na dadalhin diyan sa warehouse ng Laguna. Ito sana ay mga gagamitin sa 2025 elections para sa at gayon din sa Bangsamoro parliamentary elections. Pero hindi na nga ito magagamit, Ella, dahil kailangan nang mag-imprenta ng mga panibagong balota upang maipasok ang pangalan ng ilang mga kumakandidato na nakakuha ng restraining order mula sa Supreme Court. Sinaksihan ngayon, Ella, ng mga itong pag-transport ng mga tauhan mula sa Commission on Audit o COA, gayon din ng mga citizen arm. Mayroon ding mga trimmings na kasama dito sa dadalhin sa kanilang warehouse at tinatayang sa kabuuan na 6 na milyon na mga naimprentang balota na hindi na magagamit ang inaasahan nga sisirain ng Commission on Elections sa kapahintulutan din ng National Archives. Target ng Commission, Ella, na pagkatapos nitong mga balota na ito na maisisira sa mid next week daw, Ella. So ibig sabihin mga Wednesday ay muling makapagsimula ng pag-iimprenta ng mga panibagong balota ang COMELEC kung saan laman na nito ngayon yung 5 mga kumakandidato na nakakuha ng temporary restraining order mula sa ating kataas-taasang hukuma. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. At sa iba pang balita, lumagda sa isang kasunduan ang Department of Migrant Workers at Ministry of Economic Affairs ng Finland kahapon, January 16. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tanda ito ng pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa upang magkaroon ng sustainable recruitment para sa mga Filipino workers. Narito ang report ni Mia Alonzo. Umaasa ang Department of Migrant Workers na magiging maganda ang resulta ng naging kasunduan ng bansa sa Finland. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, layo nito na magkaroon ng malalim na ugnayan at pakikipagtulungan sa Finland sa pagpapalawak sa regulasyon at benepisyo ng mga overseas Filipino workers at maging sa demand ng health workers. The very reason why we are here today is because we were brought together by Filipino workers and Finnish employers to enhance areas of labor mobility, employment, recruitment, integration of workers, and also enhancing ways in which we could make recruitment more transparent, sustainable, and ethical. Ayon sa Finnish government, binibigyan nila ng halaga ang labor equality kaya siniguro nito na makatatanggap din ng foreign workers ng minimum wages na katulad din sa mga local workers sa kanilang bansa. Ang minimum na sweldo ay nasa 1,600 euros na nakadepende pa sa nature ng trabaho. Nevertheless, we do have our systems where we have our Filipino workers express their issues and concerns in a manner that will provide more protection and improve, again, the bilateral labor relations between the two systems and relations between the two countries. Dagdag pa ng kalihim,
Mataas ang kumpiyansa nito na hindi magkakaroon ng pag-abuso sa kasunduan dahil sa maayos na sistemang ipinatutupad ng bansang Finland. Samantala, ayon naman sa Minister of Employment ng Finland na si Arto Satonen, positibo din ang pagtanggap nito dahil sa nakitang husay ng mga Pilipino health workers sa kanilang bansa. We already have few thousand Filipino workers in Finland, and we have been very satisfied about what they work. Sa kasalukuyan, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon ng 5,000 hanggang 6,000 na mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Finland. Bagamat hindi sila naging covered ng naging kasunduan ng dalawang bansa, ay naroon pa rin naman ang pagsisiguro sa karapatan at benepisyo ng mga existing workers sa bansang Finland. Ayon kay Minister Satonen, bukas din aniya sa lahat ng mga Filipino workers na nais magtrabaho sa Finland na dalhin ng kanilang pamilya. Ayon naman kay Secretary Kakdak, nakapaloob sa joint declaration ang upskilling sa mga Filipino health workers sa Finland na makatutulong sa healthcare sector at healthcare system sa bansa. It addresses particular issues in our healthcare sector. So to put less of a strain on our healthcare system and our universal healthcare system here in our country, then it would be suitable not to necessarily demand for, should I say, certified or professional nurses, because one can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in Finland. Inaasahan sa inisyal na implementasyon ng kasunduan, 100 OFW ang target na ma-hire sa Finland ngayong taon at posibleng madagdagan pa ang demand nito. The Minister was explaining Finland is an aging country and there will be more need for nurses and healthcare sector in the future. Ilan nga sa hanap ng bansang Finland ay ang skilled worker, hotel at tourism workers, restaurant staff at IT personnel, lalong-lalo na ang healthcare workers tulad ng nursing staff at caregivers. Sa kasalukuyan, ayon kay Secretary Kakdak, nilalayon din ng ahensya na magkaroon ng enhanced training education sa bansa para sa pagpaparami at pagdevelop ng mga skilled healthcare worker. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa bansa ang labi ng OFW na si Jenny Alvarado mula Kuwait matapos ang insidente ng maling cadaver delivery noong January 10. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, sinalubong nila ang labi kasama si DMW Secretary Hans Leo Kakdak, OWA at ang pamilya ni Alvarado. Nakatakdang sumailalim sa autopsy ang labi habang patuloy ang investigasyon sa kanyang pagkamatay ng sanhi umano ng suffocation noong January 2. Tiniyak ng DMW ang tulong pinansyal at legal para sa pamilya ni Alvarado, lalo na sa tatlo niyang menor de edad na anak. Sa kaugnay na balita, isa sa ilalim ngayong umaga sa autopsy ang labi ni Jenny Alvarado, ang OFW na hinihinalang pinatay sa Kuwait noong January 2. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, hindi pa ba yan na isailalim sa autopsy doon sa Kuwait at ano ang layong makita dyan sa gagawing autopsy? Ella, kinumpirma nga yan ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers na hindi pa na isa sa ilalim sa autopsy ang labi ni Jenny Alvarado doon sa Kuwait. At layunin nga nito ang masusing investigasyon para makita kung ano talaga yung kaniyang o sanhi ng kaniyang pagkamatay. Magsasagawa ng autopsy ngayong araw ang National Bureau of Investigation sa labi ng Pilipina OFW na si Jenny Alvarado na namatay sa Kuwait dahil sa cardiac arrest. Ayon sa Department of Migrant Workers, kailangang magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa dahilan ng pagkasawi ni Alvarado. Kinumpirma ni Department of Secretary o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi na na-autopsy ang labi ni Alvarado sa Kuwait. Nakasaad sa death certificate ni Alvarado na cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sabi pa ng DMW, nanggaling ang aligasyon na suffocation ang
sa ulat ng mga o sa Kuwait at sa statement na rin ng kanyang employer. Hindi rin isinasantabi ng DMW ang aligasyon ng pamilya na posibleng mayroong foul play sa pagkamatay ni Alvarado. Kagabi dumating ang labi ni Alvarado sa bansa. Matatandaang noong January 10, maling labi ang napadala sa pamilya ni Alvarado. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hinikayat ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang mga Pilipinong may asawa o kasintahan dayuhan na dumalo sa Guidance and Counseling Program bago mag-migrate. Layunin ng programang ito na magbigay ng kaalaman at paghahanda laban sa mga posibleng panganib tulad ng domestic violence at human trafficking. Ang paalala ay inilabas matapos ang pagkamatay ng Filipinang si Marvil Facturan Kokyansis na umano'y pinatay ng asawang Slovenian. Nananawagan naman ang gobyerno para sa hustisya at suporta sa pamilya ng biktima. Inilunsad ng Department of Justice ang Project Arts, Crafts and E-Commerce o Project Arte na layong bigyan ng kasanayan at kabuhayan ng mga kababaihang persons deprived of liberty. Kasama sa proyekto ang Bureau of Corrections, Correctional Institution for Women at Spark Philippines na naglalayong ikonekta ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, nais ng proyekto na bigyan ng dignidad at bagong pag-asa ang mga kababaihang PDL. Handa ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng social support sa mga o sa batang babae na nakunan ng isang viral video na itinataboy ng guard sa labas ng isang mall. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na inatasan na ni Secretary Rex Gatchalian ang Field Office ng National Capital Region na hanapin at lapitan ang pamilya ng nasabing bata na nagtitinda ng sampagita sa Mandaluyong City. Nauna nang nag-viral ang nasabing video kung saan nakitang itinaboy ng guard ang bata na humantong sa sakitan ng dalawa. Tinanggal na sa trabaho ang nasabing guard habang isa sa ilalim rin ito sa investigasyon ng PNP SOSYA. Nag-aalala ang Department of Education sa maaaring epekto ng tinapyas na budget sa taong 2025. Kaya naman sa pulong na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nais ng Pangulo na madagdagan ang pondo ng DepEd. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Nel, magkano ba ang tinapyas na budget ng DepEd at anong mga programa ang pwedeng maapektuhan dahil sa budget cut? Yes, Ella, nais pa nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ng alokasyon sa mga mahalagang programa ng Department of Education. Ito ay matapos ihayag ng DepEd na maaaring lumala ang problema sa kakulangan ng mga guro ang tinapyas na budget ng ahensya. Mula sa ipinanukala ng DepEd na 748 billion pesos, bumaba ito sa 737 billion pesos. 2.43 billion pesos rin ang ibinigay ng Kongreso mula sa 12.37 billion pesos na nakalaan sa computerization program. Ayon sa ahensya, maaapektuhan ng bawas na ito ang pagbibigay ng mahalagang kagamitan para sa mga mag-aaral at guro tulad ng mga laptop, smart TV at satellite-based internet. Ayon sa DepEd, kabilang rin sa binawasan ng budget ay para sa paglikha ng mga bagong school personnel positions. Binigyan din ng Pangulo na kailangang maipakitang prioridad ng gobyerno ang edukasyon at gagawa ng kaparaanan ang pamahalaan para mapunan itong kakulangan ng budget ng kagawaran. Samantala, nasa probinsya ng Leyte ngayon si Pangulong Marcos para pangunahan naman itong ceremonial turnover ng 8 na kumpletong Yolanda permanent housing projects sa mga probinsya ng Leyte, Samar at Biliran. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Usapin ang pagtaas ng contribution sa Social Security System o SSS sa 15% na sinimula ngayon January 2025. Ayon sa isang ekonomista, isang madaling paraan ang pagsasagawa ng contribution hike
upang mapahaba ang buhay ng pondo ng SSS. Ang detalye hatid ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang paliwanag ng ekonomista ukol sa sinasabing madaling paraan ang contribution hike para mas mapalaki pa ang pondo ng SSS? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang pagkakaroon ng contribution hike sa Social Security Service o System o SSS ay makapagbibigay ng effective at predictable results. Ito'y dahil makasisiguro na lalaki ang remittance na ibibigay ng mga miyembro. May resulta kaagad yun eh. Sa investments kasi, syempre, may uncertainty, may market risk, pwedeng kumita, pero pagka yung market condition sa buong mundo, di ba? Minsan, may risk din na, syempre, hindi naman certain, pero kaya, nag-i-stick din sa safest investments like fixed income. Ayon kay Michael Ricafort, isang economist, sadyang ganito ang prinsipyo ng Social Security sa buong mundo. Pangunahing dahilan kaya mayroong contribution hike sa Social Security System o SSS ay upang magkaroon ng long-term viability o mapahaba ang buhay ng pondo nito at marami pang maserbisyohang henerasyon. Aniya, mahalaga ang pondong ito sa mga retiree at pensioner bilang mga pangunahing nakikinabang dito. Habang ang ambag na kontribusyon naman ng younger generation o mga kasalukuyang manggagawa ang katulong na nagfi-finance sa mga benepisyo na natatanggap ng mga pensyonado. Ngunit sa kabila ng magandang layunin na maprotektahan ng pondo ay may agarang epekto rin ito lalo na sa maliliit na employers at empleyadong mababa lamang ang natatanggap na sahod. So yun talaga yung concern, yung poorest of the poor. Mapa-miyembro yan at mapa yung mga employer nila na MSME. Kasi nire-require na yan ng batas eh. Cost talaga yan, no? Ano mo yan, iipunin mo yan sa loob ng maraming taon, no? Ella, ngunit bukod sa contribution hike ay mayroon ding maaaring paghugutan ng SSS dahil ng mga investments, reform measures, efficient na operation. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Aabot sa 5 milyong manggagawang Pilipino ang posibleng mawala ng trabaho ngayong taon dahil sa artificial intelligence o AI at climate change. Ayon sa Federation of Free Workers o FFW, 14% ng kabuang workforce sa bansa ang maaaring mapalitan ng AI habang 2.3 million naman ang nawalan ng trabaho noong 2024 dahil sa epekto ng mga bagyo. Sinabi rin ng FFW na kinakailangan ng masusing paghahanda upang maharap ang mga hamon sa agrikultura at heat stress na inaasahang mararanasang muli ngayong taon. Maraming skilled health workers na napoproduce ang Pilipinas, ngunit karamihan sa mga ito ay pinipiling magtrabaho abroad. Ayon sa isang grupo na health sector, kailangan ugatin ang problema ng nurses migration upang masolusyonan ito. Samantala, iba't ibang insentibo naman ang inilalatag ng Department of Health para mahikayat na magstay ang Pinoy nurses sa bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Kapos rin ang Pilipinas sa mga healthcare worker, kaya patuloy sa paghahanap ng mga paraan ang gobyerno kung paano masusolusyonan ito. Ayon kay Jonathan Ray Sulayaw, presidente ng ANG-NARS, isang health sector organization, may mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin ang pamahalaan upang hindi maging first choice ng mga healthcare worker ang paglabas ng bansa. Dapat nating ma-address yung root cause ng nurses migration. Katulad ng yun nga, nabanggit low salaries, diba? Lack of career advancement dito sa Pilipinas. Aniya, hindi masisisi ang mga ito na mag-abroad lalo na at naghahanap ng mas magandang job opportunities. Nurses are going abroad para mas makapag-provide sila ng better para sa kanilang mga pamilya. They are paying like around 100,000 per semester. Pero ang kinikita ng mga nurses, especially yung mga working in private hospitals, siguro around mga 25,000. Malaki na yun, di ba?
parang walang return of investment. So paano sila magstay sa Pilipinas? Aminado naman ang Department of Health o DOH na mahirap tapatan ang malaking sahod na maaaring makuha ng healthcare workers sa abroad. Ngunit umaasa ang kagawaran na mabibigyan sila ng komportableng buhay at maayos na benepisyo kapalit ng hirap na kaakibat ng kanilang trabaho. Kaya naman plano ng pamahalaan na maglatag ng iba't ibang insentibo upang mahikayat palalo ang mga nursing graduate na piliing manatili sa Pilipinas upang magtrabaho. Pangunahin dito ay ang ginawang pagtaas sa kanilang sahod sa salary grade 15. So ang flow ng nurses is una sa private hospital sila. Pag nagka-vacancy sa government, lumilipat sila. So yung private umiiyak kasi nawawala sila. But they are following up by raising the salaries they're giving to private nurses. Bukod sa sweldo, may iba pa silang iniaalok na insentibo para matumbasan ang hirap ng trabaho sa mga public hospital gaya ng pabahay at healthcare. In fact, ang thinking ko, if mayroong housing through Pag-ibig, mayroong healthcare na ngayon, ang DBM nagbigay na ng additional 7,000 pesos a year for additional healthcare cost. Tapos gusto ko nga libre na ang healthcare ng lahat ng nurses na nagtatrabaho sa DOH, them and their families. Samantala, ayon kay ANGNAR's President Sulayaw, magandang mga hakbangan ito mula sa gobyerno. Ngunit dapat ring bigyan ng kaukulang pansin ang issue pagdating sa professional development opportunities, regularization sa trabaho at maayos na working conditions ng bawat healthcare worker. Increasing incentives should be part of a broader strategy siguro that would include yung pag-improve ng working conditions. As we all know, yung mga nurses, they are really working hard and dapat ma-reduce yung workload nila. Dagdag nito, maaaring gawing eye-opener ng gobyerno ang nangyayaring migration ng mga Pinoy nurses upang lalo pang paigtingin ang pagpapahalaga sa mga ganitong uri ng propesyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mababayaran na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang unpaid claims sa mga pribadong ospital. Ito ay matapos aprubahan ng Office of the Government Corporate Counsel o OGCC ang pagbabayad sa mga denied claim. Pagtitiyak pa ni PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaque Jr., kahit late submission ang dahilan ng pagkakadeny, mababayaran ito basta't aprobado ng board. Nauna nang sinabi ng PAPI na nasa 4 billion hanggang 6 billion pesos pa ang utang ng PhilHealth sa mga miyembro nito mula 2020 hanggang 2023 habang patuloy na inaapela ang iba pang claim na aabot sa 10 billion pesos. The last week, Mr. Chair, we received already the response from the OGCC that the board, the corporation can pay when na-deny na siya in the past due to late submission. Ito po ay babayaran po ng corporation once it will be approved by our PhilHealth Board, Mr. Chair. Nangangamba ngayon ang Private Hospital Association of the Philippines kasunod ng napipintong pagpapatupad ng dagdag benefit packages ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayon sa presidente ng asosasyon na si Dr. Jose Rene de Grano, tinatayang nasa 20 billion pesos pa na claims ang hindi pa rin nababayaran sa mga pribadong ospital sa mga nakalipas na taon. Mula sa Marikina City, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano ang detalye nitong pangamba ng private hospital ukol sa pagtataas ng PhilHealth benefit packages? Tackling sa iyo, Ella, ayon nga kay Private Hospital Association President Jose Rene de Grano na sa gagawing pagtataas ng PhilHealth sa kanilang benefit package ay karagdagang iso-shoulder na naman ito ng mga ospital dahil nga sa ginagawa nilang advance. At malaki ang pangamba nito na baka hindi na naman nila mabayaran ng PhilHealth ang mga denied claims na nakabinbin pa nga nitong mga nakaraan.
Ayon kay President Jose De Grano, kung i-consider na 60% ang healthcare facilities ay papatak sa 20 billion pesos pa ang hindi na ibabalik sa pribadong ospital. Sa naging panayam kay Private Hospital and Association President Dr. Rene De Grano, wala pa aniyang nagiging pag-uusap sa pagitan ng private hospital matapos ang isinagawang committee hearing kamakailan sa PhilHealth kaugnay ng mga hindi pa na ibabalik na mga denied claims sa mga nakalipas na taon. Kaya naman naroon ang pangamba ng asosasyon na baka maging karagdagang utang na naman ito na hindi maibalik sa ospital sa naging pagtaas ng health benefits ng PhilHealth. Dito kami natatakot kasi biglang tinaas nila yung benefits, di ba? Ang dialysis walang bayad, di ba? So ibig sabihin, lahat ng services sa dialysis, halos lahat yan kukunin yan ng ospital. I-advance yan ng ospital. So, paano pag hindi bayaran yan? Di ba? Mapapatigil ang services ng dialysis center. Malaking epekto aniya ito sa pagpapatakbo ng ospital kung magpapatuloy na hindi mababayaran ang mga denied claims. Kaugnay naman sa itinaas na healthcare benefits, magiging doble aniya ang issue-shoulder ng ospital na magiging dagdag lang sa account payables ng PhilHealth. We're talking of billions here, billions, napakalaking niyan. Sa isang maliit na ospital, napakalaking epekto niyan. Kasi yung 1 milyon na hindi may bigay sa maliit na hospital, pansweldo na nila yan sa kanilang mga staff. At pagka hindi na ibayad agad yan, yun, magkakaproblema. Samantala, pag-asa naman ng Private Hospital Association na maibabalik na itong mga denied claims. Bagamat batid naman nila na may posibilidad na madelay ito, ang mahalaga sa kanila ayon kay President De Grano ay yung binitawang salita na babayaran sila. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nia Alonzo. Nagpahayag ng pagtutol ang iba't ibang grupo ng health advocates kaugnay sa pagbabawas ng buwis sa tobacco products. Binigyan din nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang masamang epekto sa kalusugan ng mga nasabing produkto at kung ano ang magiging resulta kung bababa ang buwis ng mga ito. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Tinalakay sa Senate Ribbon Committee hearing kahapon January 16 ang regulasyon sa mga produktong tobacco at vape. Dito muling binigyang diin ng iba't ibang health advocate ang masamang epekto sa kalusugan ng mga nasabing produkto. So we know 4.1 increase in oral cancer, but there are 20 other cancers caused by tobacco. You name it from head to foot. It's probably related to smoking. Inilatag sa nasabing pagdinig ni Dr. Antonio Miguel Danz, isang clinical epidemiologist sa Philippine General Hospital, na higit sa 40 sakit ang maaaring makuha dahil sa tobacco. Kasama na rito ang lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, ischemic heart disease, ischemic stroke at iba pa. Bukod dito, gaya ng ibang health advocate, ay tinututulan nila ang pagbabawas ng buwis sa tobacco products. Ipinaliwanag ng mga kinatawan ng bawat grupo kung ano ang magiging resulta kung bababa ang buwis ng mga ito. The bill that they filed essentially sabotages the sin tax bill, the sin tax reform. That's why we'd like to call it the sin tax sabotage bill. It will effectively lower the real tax rates of the sin taxes. They're effectively encouraging the cigarette consumption. This bill will result in more people smoking. Samantala, binanggit din ni Dr. Danz na ang pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng vape ay mula nang maisabatas ang vape regulation law. We warned when this was passed that we are going to see a rise in smokers in 2023 because of the liberalization of access. Remember, we lowered the age, we increased the number of flavors allowed, and this is an attraction to the youth. Kaya para sa grupong Child Rights Network, ang hakbang na pagpapababa ng buwis sa mga nasabing produkto ay magbubukas lang sa mga kabataan sa mas maluwag at mas madaling access sa tobacco at vape products.
Malinaw po sa mga datos na dumoble na ang mga kabataang age 10 to 19 years old ang naninigarilyo at may 5-fold increase naman po sa mga kabataan ang nagve-vape. Hiling ng mga health advocate, huwag hayaang mapadali ang access at mas maging affordable particular na sa mga kabataan ang tobacco at vape products dahil magriresulta ito sa patuloy na pagtaas sa naitatalang e-cigarette o vaping use associated lung injuries. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa mahigit 200,000 ang flu vaccine ang ipinadala sa Central Luzon nitong nakaraang buwan na may expiration date na January 31. Kaya naman puspusa na ang ginagawang pagbabakuna sa rehiyon upang huwag masayang ang mga nasabing bakuna. Narito ang report ni Nestor Torres. Minamadali na ang pagbabakuna ng flu vaccine ngayon sa Bulacan. Sa mahigit na 200,000 na flu vaccine ay pinadala sa Region 3, nasa mahigit 50,000 ang ibinahagi sa probinsya ng Bulacan. Ang mga nasabing bakuna ay may expiry date na January 31, 2025. Bakuna po, usually natatapos po yan hanggang January, end of January. Tapos na po yun. Pero yung mga nabibili naman po na individual, hanggang March po yun. Kaya po yung January, mas sa akin lang po sa aming experience, pagka mas madali na expiry, mas mura. Ayon kay Wilbert Eleria, Municipal Health Office ng Pulilan, Bulacan, nitong December 5, 2024 lang nila natanggap ang flu vaccine sa Pulilan mula sa Department of Health Region 3. Dahil malapit na itong ma-expired, kaya puspusa na ang kanilang pagbabakuna sa mga barangay bago pa ito tuluyang hindi na mapakinabangan. Maganda po maaga ibigay para ma-schedule po namin ng maayos. Binigay po sa amin na allotted na 10,000 plus yung 2,000. Ngayon po ay almost 10,000 na po ang nabakunahan namin. Ang ilan naman sa mga nagpabakuna, hindi maiwasan na mag-alala lalo't malapit nang ma-expired ang mga naturang bakuna. Ayaw po namin ng expired na bakuna. Hanggat maaari, bago dumating man yung petsang yon, masaksakan na po kami. Kaya po ako nagpapabakuna para maiwasan po ang anumang pong sakit, trangkaso, ubo, sipon. Siyempre naman, napakamahalaga sa amin kasi bilang teacher ayaw namin magkasakit dahil sa mga stress namin. Pagtuturo kasi namin araw-araw, so very stressful yon. So kailangan namin magkaroon ng malakas na resistensya. Kabilang sa mga binakunahan ay ang mga nasa edad 10 taon hanggang senior citizen. Pero sinabi ni Dr. Wilbert Eleria, kahit 3 to 6 years old ay pwede na rin dahil aprobado naman ito ng Philippine Pediatric Association. 6 years old po siya ngayon, mahalaga po sa amin yun. Kasi sakitin po ito lagi po siyang nasisipon na uubo. Kaya kailangan ko po talaga ng protection para sa kanya. Sinusunod po namin yung Philippine Pediatric Society protocol po. Mas marami po ang bata nagpapabakuna. Ang hindi naman pwedeng bakunahan ay ang mga nabakunahan na ng nakaraan, gaya ng pneumovaccine, anti-rabies vaccine. Gayon din, hindi pinahintulutang mabakunahan ang mga may ubo, sipon at lagnat. Kailangan muna nilang magpagaling bago sila mabigyan ng flu vaccine. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang disbarment complaint ang isinampa sa Korte Suprema ng mga kaanak ng biktima ng umano'y extrajudicial killings at ng mga human rights advocate laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang mga dahilan bakit gusto nilang matanggal sa pagka-abogado ang dating Pangulo? Magandang tanghali, Ella. Isa nga sa nag-udyok dito nga sa mga kaanak ng EJK victim at human rights defender ay yung ginawang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawa umano nitong mga pagpapapatay at yung pagpepresenta nito bilang abogado ni Vice President Sara Duterte. Naipile na kaninang umaga ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings at human rights defender sa Supreme Court ang disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon sa naturang grupo na nagsumiti ng reklamo, dahil anila ito sa ginawa umanong pambabastos sa kababaihan noong nasa House Quadruple Hearing, walang habas na pagmumura at sa ginawa nitong pag-aamin sa pagpapapatay umano nito ng tao noong drug war. Nag-deliberate po to na nagsama-sama kami, lalo na nung narinig namin na nagpresenta si Pangulong Duterte na mag-abogado pa sa kanyang anak, no, sa darating na impeachment proceedings at trial. Tingin po namin, dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya sa bawat salitang binitawan niya, lalo na nung siya'y nanunungkulan magpahanggang ngayon sa mga committee hearing sa Senado at Kongreso. Ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, marami anya ang limitasyon na nakapaloob sa proseso, kasama ang sub judice rule, kung kaya't hindi na nila maidetalye pa ang ibang laman ng naturang complaint. Panawagan naman ng mga nagrereklamo na sana ay pakinggan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang hinaing. Ayon naman kay Attorney BJ Topacio, hindi sila magsasawa hanggang sa matapos nga itong proseso at hindi rin nila sila aabot doon naman sa punto na magpapile sila ng impeachment laban sa mga Supreme Court Justice. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagsimula ng iproseso ng Bureau of Immigration and Deportation Proceeding laban sa mga dayuhang nahuli ng mga otoridad nitong Miyerkules ng hapon sa Silang Cavite. Samantala, ipinamamadali na ng pamahalaan ang pagsasampa ng kaso at pagpapadeport sa iba pang mga dayuhang nahuli sa mga pogo sa bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Isinailalim sa inquest proceeding ng Bureau of Immigration kahapon ang 29 na dayuhan na nahuli nitong Miyerkules sa isang private resort sa Silang Cavite dahil sa operasyon ng small-scale pogo. Nahaharap ang mga ito sa deportation proceeding dahil sa paglabag sa immigration law. Posibleng maisama sila sa blacklist ng immigration at pagbabawalan na muling makapasok sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, walang bisa at walang hawak na passport ang mga dayuhan nang sila ay mahuli. Samantala, pinamamadali na ng pamahalaan ang pagsasampa ng kaso at pagpapadeport sa mga foreign pogo workers. Lumalaki na ang gastos ng gobyerno sa mga nahuhuling foreign workers ng mga Philippine offshore gaming operators. Sabi nga ni ES, you fast-track all the documents that we need for the immediate deportation kasi nga, habang tumatagal dito yan, siyempre lumalaki yung gastos natin dahil we are providing food, shelter, tsaka yung mga kailangan yan. And ayaw naman natin ng gano'n. Sa ngayon, mahigit 300 dayuhan pa ang nasa kustudiya ng PAOK. Bukod pa rito ang mga nasa ibang tanggapan ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration. Ayon sa PAOK, nagtutulong-tulong na ang mga ahensya ng gobyerno para mapadali ang pagtugis sa mga natitira pang dayuhang pogo workers sa bansa. Ang marching order ni ES is talagang tugisin. And it's not only sa PAOK but also yung Department of Interior and Local Government, yung DOJ, they were also told by the Executive Secretary to fast-track yung pagpapile ng kaso and of course yung sa deportation, kasi under the DOJ, it's the National Bureau of Investigation and the Bureau of Immigration. Kaya naman mas madali na ang operasyon laban sa mga guerrilla-style pogo dahil tulong-tulong na ang mga ahensya. Sa ngayon, mayroon pang nasa 100 grupo ng small-scale pogo ang tinutugis ng pamahalaan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang 10 sa 29 na akusado kaugnay sa operasyon ng 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, patuloy namang inahanap ng mga otoridad ang 19 na iba pang kasamahan ng mga ito.
Narito ang report ni Leia Ilagan. Hawak na ng mga otoridad ang 10 sa 29 na mga pulis na kasama sa warrant of arrest na inisyu ng Manila Regional Trial Court Branch 44. Ito'y may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9165, Section 92 o bungling in the prosecution ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, 9 sa mga ito ay naaresto ng mga pulis habang isa naman ang sumuko. 8 sa mga ito ang aktibo at 2 naman ang optionally retired. Tuloy-tuloy po yung efforts po ng task force na binuo po para i-account at i-arestuhin po itong mga pulis, both active and optionally retired and dismissed, para po masiguro po natin na maisusumiti po natin sila sa jurisdiction po ng korte. Kabilang sa mga hawak na ng mga otoridad ay ang 4 na aktibo at 2 retiradong pulis na nasa kustodiya ng CIDG, 1 aktibo na nasa IMEG, 2 aktibo na nasa Pasay City Police Office, 1 aktibong pulis ang nasa kustodiya ng PNP Drug Enforcement Group, 1 aktibong pulis din ang nasa Batangas Provincial Police Office, 1 aktibong pulis na hawak ng Alaminos Municipal Police Station. Nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila ito tolerate ang mga pulis na nasasangkot sa iligal na aktibidad. Pasabi ng ating Chief PNP na maliban po dito sa siguraduhin na may implement po itong mga warrants of arrest, ay for those still in the active service ay sisiguraduhin po niya at ang gusto po niya ay tuluyan na pong madismiss sa kaso itong mga pulis na nasa aktibo pa po because of their involvement in this questionable police operation. At ang sinasabi po niya na unforgiving po ang PNP pagdating po sa mga wrongdoings po ng ating mga kapulisan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto si impeached South Korean President Yoon Suk-yeol nitong Miyerkules dahil sa umano'y insurrection kasunod ng deklarasyon ng martial law noong December 3. Tumanggi siyang sumailalim sa ikalawang araw ng investigasyon ayon sa Corruption Investigation Office for High-Ranking Officials o CIO. Hiniling naman ng mga abogado ni Yoon sa korte na suriin ang legalidad ng kanyang pag-aresto. Pansamantalang ipinahinto ang 48-hour period para sa interrogasyon ni Yoon. Hinaharap ni Yoon ang impeachment trial na magpapasya kung mananatili siya sa pwesto o tuluyang matatanggal. Nahati ang opinyon ng publiko, ngunit nananatiling mataas ang tensyon sa politika at ekonomiya ng bansa. Pinulong ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang mga lider ng 13 lalawigan ng Canada upang pag-usapan ang posibleng tugon sa banta ni President-elect Donald Trump na magpataw ng 25% taripa sa mga produktong Canadian. Iminungkahi ng ilang premier ang retaliatory tariffs, ngunit tinutulan ito ng Alberta at Saskatchewan dahil maaaring hindi ito epektibo. Nanawagan si Trudeau na palakasin ang ugnayan ng Canada at US sa enerhiya at natural resources para sa ekonomiya ng parehong bansa. Hinimok din ng Northwest Territories ang pagpapalakas ng kapasidad ng Canada sa pagpoproseso ng likas na yaman upang mabawasan ang pagdepende sa foreign market. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 14 na nagsasabi, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alamok. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!